Ito experience ko na to, nangyari siya sa akin sa isa sa mga campus na kung saan ako nag-aral. Hindi ko na name drop yung campus, pero kung doon din kayo nag-aral, you might know her. And the name of this famous ghost, campus ghost, is Liberty. Si ate girl, twice ko siyang na-encounter. Yung campus ko na yun is an 8-story campus. So hanggang 8th floor siya. Tapos yung elevator, hindi siya gumagana from first floor hanggang 5th floor. Bali, pag nag-elevator ka mula ground, diretso siya ng 6, 7, or 8. Yun lang yung options mo. Nung time na yon, kasali kasi ako sa dance competition ng school. Yung dance studio sa 5th floor. So, pag pupunta ako doon, kailangan ko munang umakyat ng 6th floor, then bababa sa 5th floor. 7 p.m. yung rehearsal namin noon, and I forgot something, or parang heheram yata ako ng remote for the AC doon sa first floor. Then, nung bababa ako from the 6th floor, nagulat ako, tumigil siya sa 5th floor. Bumukas yung elevator, walang tao sa buong floor. 7 p.m. na nun eh. Tapos, nag-uwian na yung ibang students. Ang rumor is nasa 5th floor siya naglalagi, si Liberty. Hinayaan ko lang, inantay ko magsara yung elevator. Of course, natakot ako noon and ayoko na mag-freak out. Sabi ko na lang deep inside, okay, she's playing with me. Trip niya ako tonight. Kumbaga, ayokong maging main character at magbida-bida at sabihin sa mga groupmates ko na, you know what guys, finals na tomorrow pero cancelin natin yung practice ngayon kasi pinaramdaman ako ni Liberty. I don't wanna take it too serious na lang kasi mas importante sa akin yung rehearsals. Bumalik ako ng dance studio na mapayapa, nagpatuloy kami ng rehearsals, it all went good. Nung last 3 rehearsals na lang namin, bigla kaming nagkaroon ng problem sa music. Bigla siyang namamatay, biglang lumilipat yung kanta, biglang nagbo-move yung mga audio, parang tumatalon yung music, ganun. Before coming for me and say na baka hindi compatible yung phone, baka may problem sa wiring, ganyan. For your information, after 3 hours, tsaka nagloko yung audio, tsaka kami nagkaroon ng issue. 3 hours na kami nagre-rehearse, tapos tsaka lang nagkaroon ng problem yung music. Kung hindi na talaga namin siya maayos at talagang nagugulo na yung rehearsals namin, bumaba yung isang kasama ko sa Office of Student Affairs para humingi ng tulong sa problem nga namin, which is baka may technical problem lang or baka may problem lang yung speaker. Umakyat yung isang utility tech guy para ayusin and i-check. And guess what? Okay naman. Nag-work siya na parang walang nangyari. Nag-work siya na parang hindi siya nasira at all. Tapos parang kami, oh girl, alam namin kung ano nangyayari. Wala lang nag-open up kasi ayaw namin matrigger siya. Pero we know that it's her. Kahit yung tech guy siguro alam na it's her. Nagpatuloy kami ng practice namin, nagpatuloy kami ng ginagawa namin. Na parang kung hindi kami natatakot. After a moment, nangyari na naman siya. Namatay na naman yung phone and yung speaker. We handled the situation by ourselves. Inisip namin, okay, baka ang problem is a phone. Pinalitan yung phone na ginagamit and ang ginamit is yung sa groupmate ko. Nag-work siya for a while. Nagpalit ulit kami, hindi na naman nag-work. Nagpalit ulit, hindi na naman nag-work. 4 kami sa group, naka-4 kaming palit. And paulit-ulit yung nangyari. Dumating sa point na lahat kami frustrated na. So, plinay namin yung music. Habang pinanonood namin yung phone, tinitignan namin kung anong nangyayari. Napansin namin during that time, pag tumutungtong ng bandang 50 seconds yung kanta, tumatalo na siya sa ibang part ng remix. Palagi nilang sinasabi guys, nasa 5th floor daw namatay si Liberty. So, may something about number 5. Tapos yung dance studio that time, nasa 5th floor. Ewan ko, parang conclusion lang naman namin yon. So, ang ending, nag-pack up kami, inayos namin yung dance studio, umalis na lang kami, kesa mabaliw kami kakaisip. Siyempre, hindi pa doon natatapos ang lahat. Iniwan namin bukas yung ilaw kasi nga takot na kami, so sinong maglalakas loob magpatay nun. Naiwan nung isang groupmate ko yung parang jacket niya yata, or basta may naiwan siya. Sinamahan namin siya pabalik kasi takot na nga siya. Pagbalik namin, patay lang naman yung ilaw. Parang around 9 p.m. na yon. So, wala na rin talagang tao. Kahit yata yung ibang
utility, umuwi na. And we were very certain na kami na lang inaiwan sa buong floor na yon kasi nga, late na masyado. May ibang professors na sila mismo nagsabi sa amin na it's true. And bago mangyari sa amin yon, it has been happening to different students din sa campus. Iba-iba ng encounter, iba-iba ng stories, pero sinasabi nila na sa girls' comfort room daw si Liberty. Which is isang room lang yung pagitan ng dance studio and nung comfort room ng girls. Iba-iba yung stories kung saan daw nanggaling si Liberty, sinasabi nagpakamatay daw doon, or student daw na nag-aral doon before na sobrang active. Parang naging myth na siya doon sa school na yon and nagpasa-pasa na yung story. So siguro may revisions na pero hindi ko truly nalaman kung ano talaga yung pinaka-origin ni Liberty. Kung may mga horror stories din kayo, drop it sa comment section and I would happily read it kahit Halloween. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more.